11,754 pesos and 79 centavos. Ganito kalaki ang babayarang bill sa kuryente ni Ate Maylene ngayong buwan ng Hulyo. Pero kada buwan na lang daw yata kung mapakapit siya sa kanyang bulsa. Buwan-buwan daw kasi kung tumataas ang kanilang bill. Dagdag pa ang napakahabang listahan sa resibo ng bill na hindi raw niya maintindihan. Kabilang na dito ang system loss charge. Katunayan ngayong July billing, nasa 451 pesos and 47 centavos ang singil na nadadagdagan pa ng patong na 12% para sa system loss VAT. Basta binabayaran namin para hindi lang kami putulan. Ito, ewan ko lang kung mapuputulan kasi malaki. Ang system loss charge sa kuryente, isa sa mga nabanggit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aniya, dapat na raw itong buwagin. Hindi raw kasi tama na ipasa sa mga consumer ang pasanin ng system loss. Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pero kung si Maylene ang tatanungin, bagamat maganda ang panukala ng Pangulo, duda pa rin siya baka maidagdag lang daw ito sa pangako na napapako. Malaki naman, malaking tulong din kung aalisin din ito. Pero hindi pa rin kasi sapat sa amin kung aalisin to kasi maliit pa lang to. Kung aalisin sa 11,000, magkano lang din mababawas. Pero ang dream to say goodbye sa system loss charge malapit-lapit na sa katotohanan. Ito'y matapos ihain ni Senate President Sherwin Gatchalian at Senator J.V. Ejercito ang Senate Bill No. 2350 o ang System Loss Charge Abolition Act. Kasabay nito, naghain din ng resolusyon o ang Senate Resolution 537 si Senator Erwin Tulfo na naglalayong imbestigahan ang system loss charge na ipinapasa sa consumer. Kasabay nito ang resolusyon sa pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act of 2001 o ang IPERA Law at tuluyang pagbasura sa Energy Tax Law. Nabanggit ng Pangulo na dapat alisin na po ang systems loss na yan, pati po yung value-added tax dahil talagang pabigat po yan sa mga kababayan natin. Pero kung ang Department of Energy ang tatanungin, aabutin pa ng 1 taon bago maisakatuparan ang panukalang batas. Mainam daw kung babawasan na lamang ang singil sa system loss. Dapat naman yung mga pilferage na system loss, dapat hindi naman bayaran ng iba na nagbabayad. So, this is in line with the call of the President to lower the cost of electricity. Kasi ang inefficiency ng isang electric co-op o distribution utility, dapat hindi po nakukompensate ng mga taong nagbabayad ng electricity. Hanapan po ng paraan na mabawasan po ang presyo ng electricity po sa mga kada bahay. Ang system loss ay ang kuryenteng nawawala habang ipinapadala mula sa mga power plant patungo sa mga tahanan at establishmento. Kaya naman sa ilalim ng Electric Power Industry Reform Act o IPIRA at RA No. 7832 o ang Anti-Pilferage Lines Materials Act, pinahihintulutan ang mga distribution utility na bawiin ang parte ng system loss na nakapaloob sa buwan ng bill ng mga consumer. Suportado naman ng Energy Regulatory Commission ang naging pahayag ng Pangulo. Handa raw silang makipag-ugnayan sa DOE at mababang kapulungan para maisakatuparan ang batas. Naghayag naman ng suporta ang Philippine Rural Electric Cooperatives sa panukalang alisin ang 12% VAT sa system loss charge. Pero kailangan daw na saluhin ng pamahalaan ang mawawalang pondo sakaling tuluyang alisin ito. Maaari kasing umabot sa 110 billion pesos kada taon ang mawawala sa revenue ng gobyerno. Yun lang, malaking tanong pa rin kung sino ang papasan ng system loss charge sakaling mawala at maamyendahan ang IPIRA Law. Ang mga bagay na ito raw ang dapat na pag-aralan sa mga gagawing hakbang ng pamahalaan. Angel Arquero para sa Nation on the Move.